magandang araw. Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang social perspective sa understanding the self. Ang perspektibong sosyolohikal ay isang mahalagang konsepto sa pag-unawa sa sarili. Ito ay nagmula sa idea ng ating pagkatao ay hindi lamang buha ng mga individual na pagpapasya at karanasan, kundi ito ay isang produkto din ng mga panlipunang pwersa at struktura. Sa madaling salita, ito ay nagpapakita kung paano nakakaapekto ang lipunan at ang mga tao sa paligid natin, kung paano natin naunawahan at binubuo ang ating sariling pagkatao. So, makinig at intindihin ang mga laman ng video ito pang lubos na maintindihan kung ano ang perspektibong sosyolohikal sa understanding the self. Ang sosyolohiya ay isang agham panlipunan o social science na nag-aaral ng lipunan, mga relasyon ng tao at isa't isa, at ang mga dahilan at epekto ng pagbabago sa lipunan. Ito ay naglalayong maunawaan at ang iba't ibang aspeto ng buhay tao kabilang ang kultura, lipunan, politika, ekonomiya, relihiyon at iba pa. Sa pag-aaral ng sosyolohiya, maaari itong may ugnay sa iba't ibang aspeto ng buhay tulad ng edukasyon, krimen, kalusugan, pamilya at iba pa. Ito ay mahalagang tool sa pag-unawa sa mga isyu at hamon sa lipunan. Pagbibigay daan para sa paglikha ng mga polisiya at solusyon upang mapabuti ang kalagayan ng tao. Ano ang the self sa sosyolohiya? Ang self o sarili sa ilalim ng sosyolohiya ay isang konsepto na tumutukoy sa pag-unawa ng isang individual sa kanyang sarili at sa paraan kung paano siya nakikipag-ugnayan sa lipunan. Ang sosyolohiya ay nag-aambag sa pag-aaral ng self sa pamamagitan ng iba't ibang teorya at konsepto. Naririto ang ilang mga mahahalagang aspeto ng self sa ilalim ng sosyolohiya. Meron tayong socialization o sosyalisasyon, identity, pagkakakilanlan, looking glass self, salamin ng sarili, role theory, teorya ng papel, moral development o pananaw sa moral. Ang self ay isang dinamikong konsepto na patuloy na nagbabago at nag-iiba-iba habang ang isang tao ay nakikisalamuha sa kanyang kapaligiran at lipunan. Ang sosyolohiya naman ay nag-aambag sa pag-unawa at pag-usbong at pag-evolve ng self sa konteksto ng mga pangyayari at interaction sa lipunan. Ang the self is a product of social interaction o ang self ay bunga ng social na interaction. Ito'y nagpapakita kung paano ang pagkatao o self ng isang individual ay nabubuo at umusbong mula sa kanilang mga pakikisalamuha at ugnayan sa iba't ibang tao sa lipunan. Ito ay nagpapakita na ang pagkatao ng isang tao ay hindi lamang bunga ng kanilang mga internal na katamian o karanasan, kundi higit sa lahat ay nabubuo at naimpluwensyahan ng kanilang mga interaksyon at relasyon sa kanilang kapaligiran. May mga pangunahing punto kung paano naiintindihan ang konseptong ito. Una ay ang pag-aaral ng mga kaugalian at halaga. Sa pamamagitan ng social interaction, ang isang individual ay natututunan ang mga kaugalian, halaga at asal ng kanilang lipunan. Ito ay nagpapakita kung ano ang inaasahan mula sa kanilang lipunan at kung paano siya dapat mag-ugali sa iba't ibang sitwasyon. Ikalawa ay ang pagbuo ng identity. Ang mga relasyon at interactions sa iba ay nagpapakilos sa pagbuo ng identity ng isang tao o pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga roles o papel at aspeto mula sa iba't ibang tao. Natututunan ng isang individual kung sino siya sa lipunan. Tatlo, ang pag-adapt ng mga papel. Ang bawat individual ay may iba't ibang papel sa lipunan tulad ng maging magulang, kaibigan, miyembro ng pamilya, manggagawa. Ang pag-adapt ng mga ito ay nagaganap sa pamamagitan ng social na interaction at pag-aaral ng mga inaasahan sa bawat papel. Pagsustento ng self. Ito ang ikaapat. Ang self ay isang individual na patuloy na bumuo at naiimpluwensyahan sa pamamagitan ng interaction sa iba't ibang tao. Ito ay hindi nagmumula sa loob ng isang individual kundi resulta ng kanyang ugnayan sa lipunan. Ang self is a product of social interaction. Tunay lang na nagpapakita kung paano ang bawat isa sa atin ay nakikilala at nagkakaroon ng pagkatao sa pamamagitan ng mga ugnayan. Pag-aaral mula sa mga tao sa ating paligid, ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng lipunan at mga relasyon sa pagbuo ng ating pagkatao at sariling identity. Si Charles Horton Cooley, sinilang noong 1864, namatay noong 1929, ay isang kilalang sosyolohista
mula sa Estados Unidos. Siya ay naging mahalaga sa pag-aaral ng lipunan at ng pag-unawa sa self o pagkatao ng individual sa konteksto ng social na interaction. Isa siya sa kilalang representative ng kilusang symbolic interactionism, isang teorya sa sosyolohiya nagpapakita kung paano ang mga tao ay nagkakaroon ng kahulugan at nagpapakita ng kanilang pagkatao sa pamamagitan ng komunikasyon at interaction sa iba. Malalim na contribution sa sosyolohiya at isa sa mga pangunahing akda niya ay ang Human Nature and the Social Order na inilikhala noong 1902. Sa akdang ito, pinaliwanan niya ang kanyang teorya na Looking Glass Self o salamin ng sarili, kung saan inilalarawan niya ang proseso kung paano natututunan ng isang tao ang kanilang pagkatao batay kung paano sila nakikita at inuturing ng ibang tao. Ayon sa kanyang teorya, ang self ng isang tao ay bumubuo mula sa mga reaksyon at opinyon ng iba sa kanilang pag-uugali at kilos. Sinusulong ni Cooley ang idea na ang mga tao ay nagkakaroon ng pag-unawa sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga reaksyon ng iba at sa kanila. Ang bawat individual ay nagpapakita ng kanilang sarili, iniisip kung paano sila nakikita ng iba, at bumubuo naman ng pagkatao batay sa mga feedback mula sa kanilang mga ugnayan sa lipunan. Ito ay nagpapakita kung paano ang mga relasyon at interaksyon sa lipunan ay may mga malalim na impluensya sa pagbuo ng pagkatao ng isang tao. Dahil sa mga konsepto at teorya ni Charles Horton Cooley, kinilala siya bilang isa sa mga pioneer ng symbolic interactionism at sa mga mahalagang figures sa pag-unawa kung paano ang mga tao ay nagkakaroon ng kanilang pagkatao at identity sa konteksto ng social na interaction. Ano ang Looking Glass Self ni Charles Horton Cooley? Ang Looking Glass Self o salamin ng sarili ay isang teorya ni Charles. Ito ay isang konsepto na nagpapakita kung paano nabubuo ang pagkatao ng isang tao sa pamamagitan ng kanilang pag-unawa sa kung paano sila nakikita at itinuturing ng iba. Ang teoryang ito ay nagpapakita na ang self o pagkatao ng isang tao ay hindi lamang bunga ng kanilang sariling pag-iisip at damdamin, kundi ito rin ay nabubuo mula sa mga reaksyon, opinyon, at panturing ng iba sa kanila. Ayon sa teoryang Looking Glass Self ni Cooley, ang pagbuo ng pagkatao ng isang tao ay may tatlong yugto. Una, ang imaginary appraisal o ang pagsusuri sa imahinasyon. Dito sa yugtong ito, iniisip ng isang tao kung paano siya tingnan ng iba. Pinapakita ni Cooley na ang mga tao ay namibigay kahulugan sa kanilang sarili batay sa kanilang iniisip na mga opinyon ng iba sa kanila. Sa halip na gamitin ang kanilang sariling perspective, tinitingnan nila ang kanilang sarili mula sa pananaw ng iba. Halimbawa, ang isang tao ay maaring isipin na siya ay tinuturing na mabait o matalino batay sa komento at reaksyon ng iba sa kanila. Ang ikalawa ay personal reflection o personal na pagninilay. Sa pangalawang yugto, nagkakaroon ng personal na pagninilay ang isang tao sa kanilang mga iniisip na reaksyon at opinyon ng iba. Pinapakita ni Cooley na ang mga tao ay namamana ng mga papel o mga katanian mula sa kanilang mga iniisip na opinyon ng iba. Halimbawa, kung iniisip ng isang tao na siya ay tinuturing na mabait, maaaring simulan niyang ipakita ang mga kilos at pag-ugali na kaugnay dito. At ang ikatlo ay ang development of self. Pagbuo ng self, panghuling yugto ng isang tao ay bumubuo ng kanilang self o pagkatao batay sa mga natutunan nila mula sa mga naunang yugto. Ang mga papel, asal at pag-ugali ng isang tao ay nahuhulma sa kanilang mga pagninilay at pagpapakita ayon sa mga iniisip na opinyon ng iba sa kanila. Ito ay nagpapakita kung paano nabubuo ang kanilang pagkatao sa konteksto ng kanilang mga ugnayan sa lipunan. Sa kabuuan, ang Looking Glass Self ni Cooley ay nagpapakita kung paano ang pag-unawa at pagbuo ng pagkatao ng isang tao may malalim na kaugnayan sa kanilang mga ugnayan at interaksyon sa iba. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng sosyal na koneksyon sa konteksto at pagbuo ng pagkatao ng isang individual. Si George Herbert Mead ay kilalang sosyolohista at pilosopo na naging mahalaga sa pag-aaral ng social self o social na sarili. Ang konsepto ng social self ay nagpapakita at nagpapaunawa kung paano nabubuo at nagkakaroon ng identity ang isang individual sa pamamagitan ng interaction sa lipunan. Ito ang mga mahulahing punto na naipahayag ni Mead tungkol sa social self. Unahin natin ang I-self at me-self. Ayon kay Mead, ang social self ay binubuo ng dalawang bahagi, ang I-self at ang me-self. Ang I-self ay isang aspeto ng ating sarili
kumakatawan sa ating sariling pagkilala at damdamin. Ito ay ang bahagi ng ating sarili na sumusunod sa mga impulso or impulse at kagustuhan natin na walang konsiderasyon sa iba. Sa kabilang banda, ang me-self ay aspeto ng ating sarili na nagbumula sa pag-aaral ng mga papel at aspeto ng iba't ibang tao sa lipunan. Ito ay ang bahagi ng ating sarili na tumutukoy sa mga inaasahan ng iba sa atin at ang mga lipunang norms. Ang I-self ay isa sa dalawang bahagi ng konsepto ng self o sarili ayon sa teorya ni George Herbert Mead sa larangan ng sosyolohiya at filosofiya. Ang I-self ay ang bahagi ng ating sarili na nagpapakita ng pagkilala at damdamin ng pagkatao. Ito ang aspeto ng ating sarili na kumikilos at nagpapasya ng hindi masyadong nag-aalala sa mga inaasahan ng iba o sa mga lipunang norms. Nakatuon ng I-self sa ating personal na pagkakilala at individual na karanasan. Ito ang bahagi ng ating sariling na nagre-refleksyon sa ating mga kagustuhan, impulses at sariling pag-iisip. Kapag tayo ay gumagawa ng mga desisyon o kumikilos sa parang hindi nakaantabay ang mga pananaw o reaksyon ng iba, ito ang bahagi ng self na nagmamana ng aksyon. Sa habuan, ang I-self ay nagpapakita ng ating personal na pagiging unique at pagkakaiba-iba mula sa ibang tao. Gayunpaman, mahalaga rin ang papel ng me-self. Ano naman ang me-self? Ang me-self ay isa sa dalawang bahagi ng konsepto ng self ayon sa teorya ni George Herbert Mead sa larangan ng sosyolohiya at filosofiya. Ito ang bahagi ng ating sarili na nagmumula sa pag-aaral natin sa mga papel o roles, aspeto at pananaw ng iba sa lipunan. Sa madaling salita, ang me-self ay nagpapakita kung paano tayo nakikita at kinikilala ng iba sa ating paligid. Pati na rin ang mga inaasahan ng lipunan o ng ibang tao tungkol sa atin. Ano ba ang inaasahan nila sa atin? Yung expectations. Ang me-self ay nauugnay sa proseso ng sosyalisasyon kung saan natututunan natin ang mga norms, halaga, at papel o roles na inaasahan ng lipunan mula sa interaksyon natin sa iba. Ito ang nagpapakita kung paano tayo tinuturing ng iba batay sa mga aspeto ng ating identity tulad ng kasarian, edad, lahi, relihiyon at iba pa. Sa mga pagkakataong tayo gumaganap ng iba't ibang papel sa lipunan tulad ng maging magulang, kaibigan, empleyado, ang me-self ang nagbibigay gabay sa atin kung paano tayo dapat mag-ugali at kumilos sa ayon sa mga inaasahan ng lipunan para sa mga partikular na papel na iyon. Ang me-self at I-self ay bahagi nagpapakita ng personal na damdamin at pagkakilala. Magkasama sa pagbuo ito ng mga konsepto ng self o sarili bilang individual. Ang pagkakaugnay ng dalawang ito ay nagbibigay anyo kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa lipunan, nag-a-adapt sa mga sitwasyon na nagkakaroon ng mga malalim at magandang relasyon sa iba. Sa teorya ni George Herbert Mead tungkol sa 3 stages of role-playing o 3 yugto ng pagganap ng mga papel, ipinapaliwanag niya ang proseso kung paano natututunan ng isang individual ang mga papel o roles na ginagampanan niya sa lipunan. Kapatlong yugto na ito ay nagpapakita kung paano nabubuo ang self o pagkatao ng isang tao sa pamamagitan ng interaction sa iba. Naririto ang mga 3 yugto ng roles o role-playing stage ni George Mead. Una, ang imitation stage. Sa yugtong ito, ang bata ay natututo sa pamamagitan ng pagpanggagaya sa mga kilos o galaw ng mga tao sa kanyang paligid, partikular na mga otoridad o mga tao na may malaking influensya sa kanya. Ang mga bata ay nauunawa ng mga simpleng senyales at galaw na nauugnay sa mga kilos ng iba. Halimbawa, ang bata ay maaaring subukang gayahin ang paglalakad o kilos ng kanyang magulang. Ang ikalawa ay ang play stage o yugto ng laro. Sa yugtong ito, ang mga bata ay nagsisimulang maglaro at gampanan ng mga papel ng ibang tao sa kanilang mga laro. Sa mga laro, natututunan ng mga bata ang konsepto ni self o ang pagkilala sa mga papel at mga inaasahan ng lipunan sa kanila. Sa pagganap ng mga iba't papel sa mga laro, natututunan ng mga bata ang mga norms at pag-uugali ng lipunan na kaugnay sa mga papel na ito. Katlo ay ang game stage o yugto ng laro sa lipunan. Sa huling yugto, ang mga bata ay natutunan ng mga mas malalim na konsepto ng me-self sa pamamagitan ng mga sosyal na laro at mga pagsama-sama sa iba't ibang tao. Sa yugtong ito, naunawaan ng mga bata ang mas komplikadong sistema ng mga papel at interaksyon sa lipunan. Natututunan nila ang mga kahalagahan ng koordinasyon ng mga papel ng iba't ibang individual upang maayos ang mga interaksyon sa lipunan. Dito ang nagpapakita ng mas mataas na antas ng pangunawa sa mga norms, halaga at mga aspeto ng lipunang kultura.
Ang tatlong yugto ng role-playing stage ni George Mead ang mga individual ay natututunan ng pagiging bahagi ng lipunan ng mga papel na kanilang ginagampanan at komplikasyon ng mga interaksyon sa lipunan. Pinapakita ni Mead na ang pag-aaral ng mga papel sa magitan ng yugto na ito ay nagbibigay daan sa pagunlad ng self o pagkatao ng isang tao. Ang self as a product of postmodern society ay nagpapakita ng idea na ang pagkatao o self ng isang individual ay maaaring malaki ang impluwensya o bunga ng mga kaganapan, pagbabago at kultura ng lipunan sa panahon ng postmodernismo. Ito ay nakakahulugan na ang pag-unawa at pagbuo ng pagkatao ng isang tao ay hindi lamang bunga ng mga individual na karanasan at panpili, kundi ito rin ay malalim na naapektuhan ng masalibuot at mabilis na pagbabago sa lipunan, teknolohiya at kultura. May mga ilang konsepto at aspeto na pwede nating iugnay sa self as a product of postmodern society. Una, ang pluralismo. Sa konteksto ng postmodernism, may tendency na magkaroon na maraming panpipilian at idea tungkol sa pagkatao. Dahil dito, ang mga individual ay maaaring magkaroon ng mas maraming panpipilian sa pagpili ng kanilang mga identity, halaga at aspeto sa kanilang self. Ikalawa, pagkawala ng meta-narratives. Ang postmodernism ay naglalayon na magdulot ng pag-aalala sa mga malalaking kwento at meta-narratives na nagbibigay kahulugan sa buhay. Dahil dito, mga individual ay maaaring makaranas ng pantutol sa tradisyon ng mga konsepto at idea ng identity at maaaring bumuo ng mga personal narratives sa kahulugan ng kanilang pagkatao. Ang media at ang technology. Karakter na mas mataas ng paggamit ng media at technology ng mga individual ay maaaring makalikha o maapektuhan ang kanilang personalidad. Maaari din ang online personality, ang mga virtual na kalakaran at iba't ibang uri ng media na pwedeng maka-influensya sa kanilang pag-unawa sa sarili. At ang ikaapat ay ang globalisasyon. Ang globalisasyon ay nagdadala ng iba't ibang kultura at idea sa maraming bahagi ng mundo. Bukan nito, ang mga individual ay maaaring makaranas ng pag-aalinlangan o paglalaban sa pagitan ng kanilang lokal na identity at mga impluensya mula sa ibang kultura. Ang self as a product of postmodern society ay nagpapakita lamang kung paano ang pagbuo ng pagkatao ng isang tao ay may malalim na epekto sa mga pagbabago at dynamics ng postmodern society. Ito ay naglalagay ng kahalagahan sa konteksto, kultura at mga ideolohiya ng lipunan sa pag-unawa ng isang individual sa kanilang sarili at kanilang pagkatao. Sino si Jean Baudrillard? Si Jean Baudrillard ay pinanganak noong 1929 at pamatay noong 2007. Siya ay isang kilalang pilosopo at teoretikong Pranses na nakilala sa kanyang mga kontribusyon sa mga larangan ng sosyolohiya, filosofiya, kultura at media studies. Isa siya sa mga pangunahing teoretiko sa ng postmodernismo at higit na tanyag ang kanyang konsepto ukol sa simulation, hyperreality at desert of the real. Narito ang mga pangunahing konsepto at idea na kaugnay kay Jean Baudrillard. Ang una ay simular at simulation. Isa sa mga pangunahing konsepto ni Baudrillard ay ang idea ng simularka at simulation. Ayon dito, ang karamihan sa mga aspeto ng modernong lipunan, kultura at media ay hindi na nakabatay sa totoong realidad kundi sa mga palabas na imahinasyon, imahinasyon at kopya ng realidad. Sa madaling salita, ang maraming bahagi ng lipunan ay nagiging simulasyon o peking version ng totoong mundo. Kalawa ay ang hyperreality. Kaugnay sa simularka at simulation, pinakilala ni Baudrillard ang idea ng hyperreality kung saan ang mga simularko o peking version ng realidad ay nagiging mas makatotohanan at mas mahalaga kaysa sa original na realidad. Pinapakita rin dito ang mga tao ay maaaring gumawa ng mga peking version ng mundo sa kanilang mga buhay at pag-iisip na mas malalim kaysa sa aktwal na realidad. At ang ikatlo, the death of the real. Ayon kay Baudrillard, ang pagkawala ng real o tunay na realidad ay nagdudulot ng kawalan ng kahulugan at kawalan ng pag-unawa sa mundo. Pinapakita nito ang mga individual na patuloy na nahuhulog sa paglipat mula sa tunay na realidad at patungo sa simulasyon. Kaapat, ang consumer society. Sumusuri si Baudrillard ng papel na konsumerismo sa pagbuo ng hyperreality at simularka. Ayon sa kanya, ang consumer society ay nagiging mas pangunahing paraan ng pagpapalaganap ng mga simularko at magkakaroon ng mas malalim na impluensya sa pag-iisip at pagkilos ng mga tao. Si Baudrillard ay isa sa mga nangungunang teoretiko ng postmodern
postmodernismo. Ang kanyang mga idea ay nagdulot ng malalim na epekto sa larangan ng kultura, media at filosofiya. Bagamat may mga kritiko ang kanyang teorya, ang kanyang kontribusyon ay patuloy na pinag-aaralan at pinag-uusapan sa akademikong komunidad. Ang konsepto ng postmodern self ay may kaugnayan sa ideya ng pagkakabago ng pag-unawa ng pagkatao o self sa konteksto ng postmodernismo. Tradisyonal na pananaw, ang pagkatao ay tinuturing na may kasaysayan, kontinuidad at mayroong core o sentral na pagkakakilanlan. Subalit sa pananaw ng postmodernismo, ang pagkatao ay nagiging mas komplikado, fluid, at nakikilala sa konteksto ng mga pagbabago sa lipunan at kultura. Ang ilang bahagi ng postmodern self ay kawalan ng matibay na identity. Sa postmodern self, ang idea ng matibay at hindi nagbabagong identity ay nauugnay sa pagkakaroon ng maraming aspeto ng pagkataon na maaaring magbago o magiba depende sa konteksto. Hindi na itinuturing na may isang core na pagkakakilanlan na hindi nagbabago. Pagsusustento sa pagiging konstruktibo. Sa postmodernismo, ang pagkatao ay nakikita bilang konstruktibo at nililikha sa pamamagitan ng mga interaksyon, karanasan at kultura. Ito ay bahagi ng mas malalim na pagsusuri kung paano nabubuo at nagbabago ang pagkatao ng isang tao sa buong buhay nila. Ang pag-iisip sa pagiging pluralistic. Ang postmodern self ay nagpapakita ng kahalagahan ng pluralismo at pagkakaiba-iba. Pinapakita nito ang mga tao ay maaaring magkaroon ng maraming identity at aspeto sa kanilang pagkatao na maaaring magkakaiba, iba sa iba't ibang sitwasyon o panahon. Deconstruction at reconstruction. Ang postmodernismo ay maaaring gumamit ng mga konsepto na deconstruction at reconstruction upang suriin at baguhin ang tradisyonal na ideya ng tao. Ito ay nangangahulugan ng pagsusuri sa mga stereotype at mga kagalpam. Nagbibigay daan sa pagbuo ng mga pagkakakilanlan at pagsustento o pagbabago nito. Ang postmodern self ay nagpapakita na pagkilala sa pagiging makukulay, nakikita sa konteksto, ang konstruktibo ng pagkatao ng isang tao. Pinapakita nito ang kahalagahan ng kultura, kasaysayan at mga interaksyon sa pag-unlad ng pagkatao at ang hindi pagkakaroon ng isang sentral na hindi nagbabagong pagkakakilanlan. Ang konseptong postmodern self ay bahagi na mas malalim na pag-unawa sa mga pagbabago sa lipunan at kultura ng postmodernismo.